Kauban ang presidente sa Association of Mindanao Community Development Schools, mga kabombo, diri sa tibok Mindanao. Walo ni ka ba nga eskwelahan na sa pagkakaroon, mga kabombo, ang adunay hiniusa nga tingog kalabot na sa paghatag ug pagtagad ninig anomalya sa flood control project, mga kabombo. So mayano man nga mga tao, ingon man, mga kabombo, sa ato ang mga kaigsunan diya sa academe. Sila po, mga kabombo, nahimo natong katimbang sa pagsilib ninig dili maayo nga mga lihok diha sa ato ag panggamhanan, mga kabombo. Then sayron po nato kung unsa man ang ilaha maingon ta angayan og dapat nga pagabuhaton para pod nga matulid og dili na masubli pa aga susama niini nga mga problema. But in fact, mga kabombo, kabaluta naa naman karon lamang gid, mga kabombo, na kana bang gisugdan ba, gipanghingusgan nga kini pagahisgutan. Now supay niini, mga kabombo, nasa pikas linya ato makauban si Sir Roel Saison, ang presidente sa Association of Mindanao Community Development Schools. Sir Roel Saison, sir, mayong gabi o welcome diri sa Bombo Radio Butuan, sir. Maayong gabi, Bombo Kevin, og salamat kaayo sa opportunity para madunggan kita ang hinanaing sa mga tao sa development community. Kami inubanan sa 8 ka mga schools sa across Mindanao. Dako kami pasalamat with this opportunity to be heard and to be amplified our voice para madunggan sa atong gobyerno o sa atong mga katawan. Sir, agiga background, Sir Roel, kining Association of Mindanao Community Development Schools, pwede ba nato sayron tuod aga kinsa ang mga sakop niini o unsa pod, sir, unya atong sayron kung unsa pod ang inyong tingog kalabot ni mga anomalya, gikaingong anomalya sa implementasyon sa multi-billion peso government infrastructure project, sir. Okay, pagsugod kita, kinsa man si Association of Mindanao Community Development Schools. Ang association sa mga schools, mga kauban ng mga grupo ni siya, Bombo Kevin, sa mga eskwelahan o higher education institutions across Mindanao, no? Sa halos sa tanang regions na atay mga schools nga nag-offer og Bachelor of Science in Community Development or any programs in community development. So there are 8 schools as of the moment. We have Mindanao State University, Marawi. We also have Mindanao State University, Maguindanao. We also have Cotabato State University, University of Southeastern Philippines. We also have Cotabato Foundation, College of Science and Technology. We also have Western Mindanao State University. We also have Bukidnon State University, Taguluan Community College, and napa ba ko nalimtan? I think mao to sa Bombo Kevin ang mga schools nga kalabot niining Association of Mindanao Community Development Schools. Ang goal sa association, Bombo Kevin, is to forward ang cause o ang welfare sa mga standardization pod sa education sa community development. Isa niini ang among goal is para maplastar ug mahanay ang community development education sa atong nasod. And hopefully, Bombo Kevin, ma-standardize nato kung unsa man dapat ang pag-deliver og serbisyo sa katawhan. Labot niini mao nang concerned bianing community-driven development bill, usa sa solusyon nga among nakita para masulbad kining problema nato sa mga community-based projects nga allegedly Bombo Kevin nga naay mga anomalies, corruptions, particularly kaning mga ghost projects and substandard na mga outputs sa atong contractors nga gikuha sa atong gobyerno. So ning adlaw aga inyoha asosasyon is nagpagawas og statement kalabot niini og para sa ato aga mga viewers ug listeners sa pagkakaroon, pwede ba nila masayran, pwede ba nato masayran kung unsa man ang inyong baruganan, unsay pamahayag kalabot anig mga iskutanan karon sa flood control anomaly? Sir, palihog ta ni sir.
Bumbok Kevin, kini ato ang community-driven development bill. Mo na siya kita namo no nga pamaagi nga para masulbad ning problema nato. Isa sa mga pamaagi para masulbad ning problema sa korupsyon sa allegedly korupsyon sa mga contractors nga ginabuhat sa ato mga community-based projects. Ingon man kung atong subayon dugay naman ning community-driven development no nagsugod pa ni atong year 2003. Kini gina-implement subay sa project sa DSWD kanang ginatawag nato Bombo Kevin nga kalahi seeds or community or kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services Bombo Kevin. So kani siya nga project sa DSWD, nindot kaayo ni siya because ang community mismo ang mag-identify siyang problema, ang community mismo ang mangita og solusyon sa iyang problema. Sila pod mismo ang magplano, inubanan sa mga technical experts nga gikan sa DSWD nga gina-deploy sa mga far-flung communities og sa mga areas nga dili na jud maabot sa atong sa atong national government. So ang ginabuhat ani Bombo Kevin gikan ang budget sa national government ginahatag kini sa community no para sila mismo ang mag-identify sa ilang problema, sila kasamtangang kahimtang o ang committee mismo ang mangita og pamaagi nga masulbad kini, ang committee mismo ang mag-design sa mga projects. Kung may committee nga ginaha sa community, then ang projects nga ilang i-come up Bombo Kevin kay subay kini sa ilang panginhanglan. So kay mo man ni ang gi-identify sa community, mao kini karon ang pondohan sa gobyerno kay ang committee pod mismo ang mag-design, ang mag-implement niini Bombo Kevin. So during sa implementation Bombo Kevin kay gamit magud-aning niya Bombo Kevin kay committee shopping. Mhm. So ang mga local businesses mismo sa community mo pud palitan sa kwarta sa community. So mo flourish ang atong mga local businesses dili lang kay kung kinsa ang gi-identify sa mga contractors nga palitan sa mga semento, palitan sa graba, palitan sa mga anak. So, ma-distribute nato Bombo Kevin ang ato ang resources sa community. Og ang pinaka-importante Bombo Kevin kay kini gi-implement, idea kini sa katawhan, gi-implement sa katawhan og ang makinabang ani Bombo Kevin ang katawhan pud mismo. So maka-feel ang mga katawo sa community og sense of ownership Bombo Kevin nga ilaha ang proyekto para sa ilaha ang proyekto og makasulbad kini sa ilang problema. Oo. Sir, pwede ba nato mas kuan sa tuod kining sa statement even the first or until the second paragraph nini gabi una sir para sa ato aga mga kuan sa ato aga mga kaigsuonan nga paminaw karon nga bisan di ay ang ato ag academe you are concerned about this alleged anomalies sir. Yes sir. Una ang amo ang concern sa academe, especially ang 8 schools na nag-offer og community development, na-alarma kaayo mi sa recent issues nga ni gawas karon. You can do it sir with Dako kaayo Tagalog or English sir. Palihog ta sir. yes. Na ay English. Wait. Para lang sa Nakita atong niyo? pag-record. Yes sir. Okay. Minsan basahon ako. Yes sir. Bombo Yes Kevin. sir. Yes sir. Yes. Sige. Mo ni siya ang statement sa nagkahiusang association sa community development schools across Mindanao. The Association of Mindanao Community Development Schools or AMCDS, representing higher education institutions across Mindanao, offering degree programs in community development, conveys its deep concern over the recent revelations of alleged anomalies in the implementation of multi-billion peso government infrastructure projects, particularly in flood control. The exposure of ghost projects, substandard outputs, and the disproportionate allocation of contracts to a small group of favored contractors underscores systematic weaknesses in public sector governance. These irregularities not only deplete scarce public resources, but also exacerbate the vulnerability of communities repeatedly exposed to flooding and other hazards. From the standpoint of a scholarship and praxis in community development,
such issues are symptomatic of highly centralized and technocratic approach to development planning and implementation. One that often marginalizes the very people it seeks to serve. When communities are excluded from meaningful participation, development risk become extractive rather than inclusive and empowering. AMCDS asserts that a viable and evidence-based alternative is the institutionalization of the Community-Driven Development, or CDD, as a national framework for sustainable and inclusive governance. The CDD approach, pioneered in the Philippines, operationalized through the Department of Social Welfare and Development's program, the Kalahi Seeds, has been implemented for more than 2 decades, beginning in 2003. Over the years, it has consistently demonstrated efficacy and efficiency in enhancing transparency, accountability, and community empowerment. It enables communities to, first, identify and prioritize their own needs through participatory problem diagnosis. It engages the community to direct planning, implementation, and monitoring of projects. It exercises oversight in the use of public resources, strengthening local economies through community-based procurement of materials sourced locally, thereby supporting small and medium enterprises. And finally, nurtures a sense of collective ownership, given the projects are identified, planned, implemented, and evaluated by the community itself. As an academic community, our higher education institutions have been steadfast in producing graduates of community development who are equipped with the knowledge, skills, attitudes, and values to lead the bottom-up initiatives. They stand ready to contribute to a governance system that is not only free from corruption, but also participatory, inclusive, and empowering at the grassroots level. Institutionalizing CDD through the passage of the CDD bill is not merely a policy option, but a normative and ethical imperative. It offers a structural safeguard against corruption, minimizes wasteful expenditure, and ensures that every peso invested in development is responsive to genuine community needs. More importantly, it affirms the principle that citizens are not passive beneficiaries but co-architects of development. And finally, in the light of these issues, the Association of Mindanao Community Development Schools calls upon the Congress, the Senate, and the Office of the President to champion the passage of the CDD bill. Doing so will enshrine the citizens' participation as a cornerstone of governance and bring the Philippines closer to an inclusive, transparent, and sustainable development trajectory, one that truly reflects the aspiration of the Filipino people. Mm. Sir Ruel, ato na sayra no sa kinibang dagan ani diha sa ato ang kongreso, daghan ba gid pod nga mga kining mga congressman, mga senators ang nagapangandoy nga kini siya mahimog kuan gyud mahitabo kay total di ba sa ang atong Department of Social Welfare and Development through Kalahi Seeds ginabuhat naman ni siya. Wala nila ba tantong palapdi pag-ayo ang kaayuhan sa, you mentioned, ang mga tao, co-architects of development, dili lang kay tigdawat lang ta sa mga proyekto nga, bisan dili gasto ang tao, tagaan tag proyekto nga ingon ni ana. Yes. Apparent kini siya Bombo Kevin sa mga projects nato no nga matingalat ta nga naman tay barangay gym. Pero barangay gym ba jud atong gikinahanglan? Or ang serbisyo sa panglawas or ang serbisyo sa katawhan ang atong dapat unahon. Daghan kaayo, daghan lagi mo sponsor Bombo Kevin, pero daghan pod ang modili, no? Mamatay na lang ang bill sa second or third reading kay ngano man, because most of our congressmen and some of our senators have contracting businesses. Dahil dahan na silang mga business nga nagadawat og kontrata.
So, Bombo Kevin, kung ihatag nimo ang budget sa katawan o ang katawan ang Mm. mo padagan sa ilang projects, so mawala ang ilang businesses, mawala sa picture ilang businesses. Mo nang ay kapila naman ni siya gipasa, Bombo Kevin, dugay na kaayo ni siya sige sige push sa Congress, pero mamatay siya kay sa second reading, mamatay ang bill nga mahuman na lang ang session sa let's say katong 18th and 19th Congress. Mm. Wala nag-prosper ang CDD bill, namatay ra gyud siya kay wala siya na push, kulang og suporta sa atong mga mambabatas ug mga senador kay mao lagi maapektuhan ilang mga businesses. Mm. And is it the first time nga nitingog ang academe, especially sa community development schools dito sa Mindanao? Yes, Bomo Kevin, in our context, in our case, in the Association of City Schools in Mindanao, this will be the first time nga motingog me. Kay grabe jud ang kung makita nimo karon sa media, sa mainstream media, Oh. grabe ang pagbaha sa Metro Manila, grabe ang pagbaha sa mga low-lying cities, grabe ang pagbaha sa mga supposed to be katong mga areas nga dapat unta konkreto ang atong mga proyekto o sakto ang atong mga proyekto, pero wala man tarunga ang pagdumala sa mga ini mga projects nga akong gimension. So padayon gyapon ang pagbaha despite the fact nga sige tag pangutang Bombo Kevin, kung makabalo ka dako na kaayo tag utang, sobra ang pagdako sa atong utang, daghan kaayo tag supposed to be projects nga gibida ni President Marcos ay ang State of the Nation address nga natay I think 7,000 yung mention nga flood control projects, but di mo nato ni ma-feel. So and this now apparently nga nigawas din siya ng mga issues karon. So there is really a possible corruption nga nahitabo sa ng mga projects. Oo. The solutions dapat hiniusa, dunay collaboration, role of the academe, civil society organization, even private sector. Yes. Yes. Sa pagsulbad sa structural weaknesses of the public sector governance. Kaya bang, ingon na, di ba siya libro lang yun? Kay nga naman, the next question is, ang ato ba pong mga counterparts dito sa kauluhan, gina-invite ba po even sa committee level? There are invitation, Bombo Kevin, but superficial mo ba siya kana ganing gi-invite ka for the purpose nga for the purpose of to para ma-satisfy ang requirement. But as to the support, ang problema man dyan ni Bombo Kevin, sakto naman na naman tay approach, na naman tay method, na naman tay framework, and the framework is working and kanang proven and tested siya kay funded by Asian Development Bank and World Bank ang ato ang mga projects sa Kalahi Seeds. And so we already understood, dahan na po studies. Kung makabalo na ka, Bombo Kevin, sa kadagan sa studies na nga nag-evaluate sa Kalahi Seeds project and the CDD framework, effective jud siya to combat one, corruption, two, participation sa people, sa community, and finally, kanaganing sustainability sa mga projects nato sa communities. But mo lagi Bombo Kevin, ang kulang jud sa ato ang support coming from our congressmen and senators to really institutionalize the CDD as a national framework for implementing our community-based projects sa atong mga communities. Oo. Kaning pwede ba nato ma-imagine ang usa ka sistema nga maghatag og solusyon sa pagkahimong regular ang mga proyekto, but mohatag po tag fair chance sa tanan nga mga contractors? Nabay inana nga nalantawan ninyo or na framework nga pwede nato ni maoy ilapag nga di ba gyapon mawala ang mga contractors? Nagyapon mo, mukita gyapon mo, ana? I think Bobo Kevin sa context magud sa CDD kay ang mga tao magud mismo ang mag-identify sa problem. So mag-meeting ang tibok barangay, imagine nimo kung mag-meeting ang tibok barangay, ang barangay pod mismo ang ma-identify unsa man jud among problema. So magsabot-sabot na sila karon base sa ilang kasamtangang kahimtang. So kung ang community nasa kilid sa bukid nga permitted sila naga-landslide, well probably or naga-flash flood or baha sa kilid sa community. So posible Bombo Kevin nga ilaha pong i-propose nga project ang mo sulbad sa ilahang problema. So pagbuhaton na nila
nga ang atong prinsipyo man jud sa CDD Bobo Kevin kay ang katawhan man mismo ang mo propose sa problema, mo sulbad sa problema, mo plano sa problema, ani mo implement sa project. So kung mingon ka nga ma-consider ba nato ang mga contractors, for Yeah. example, kung Oh. napa ba sila sa picture, I think mawala sila sa picture, Bombo Kevin. Perhaps in other projects probably of government, basta dili lang kaning mga community projects nga nanginahanglan kaayo og dako nga pagtagad or ganing projects nga kinahanglan kaayo sa mga tao. Perhaps pwede siguro sila mo padayon na ilahang kanang mga DPWH nga projects nga kanang mo Kevin, pero kung kanang diha ka sa mga projects nga nag-concern mismo directly sa katawan, kay Oh. mo ni ilang ilang felt need, Bombo Kevin, then I think dili siguro mag-jive ang consideration sa kaning mga contractors versus sa framework sa CDD. Oh, okay. Kung mo na felt need sa atong mga katawhan, mo po na maingon nako manggod niya, mo po na paborito sa mga kontraktor nga mga government projects kung boto na hunaon, sir. Yeah. Nana Bombo Kevin. But dili mo gud gustoan ng projects nga mukalit lang ganig mukatag turok diha sa ato ang tugkaran nga wala ta kabalo unsa paraasan ni siya. Mao mo gud ang ginabuhat sa national government, especially sa mga projects unta nga kinahanglan tag-involve ang mga katawhan sa proseso. Maskin man lang gani siguro consultation wala ni agi ni ng mga projects. Matingalan na lang ka nga nangabot na diha ang mga sana mga magkabkab sa inyong lupa or kana inyong mga truck nga dagko kaayo nga nagdala og mga semento guban pa. And then nanaday daray nakabutang nga tarpaulin, for example, nga mo ni ang projects worth millions, etc. So wala ka nakabalo nga para asan nga buka konsulta para sa projects so na what since Bombo Kevin ang ng mga projects para na siya sa katawan. So dapat ang katawan mismo ang pangutan-on kung unsa ilahang kasamtangang kahimtang o unsa ilang mga issues nga dapat ma-address sa gobyerno. Oo. How about sa public procurement? Unsay pwedeng mabuhat regarding ni ana? Unsa may naa sa kiniag nakita o maingon nato nga evidence-based nga mga strategies ani? Dili kay ko makasulti sa public procurement, Bombo Kevin, but ang ako ang ikasulti, Bombo Kevin, sa atong projects, especially sa CDD, kung mulantaw ka, Bombo Kevin, kaya ako gikan man jud ko diya sa Balidi Kalahi Seeds. Yeah. Nagtrabaho ko sa Kalahi Seeds Butuan Yeah. and sa DSWD Butuan, sorry. And then na-assign ko sa Barobo, Surigao del Sur. And then kung lantawon nimo ang mga projects, especially sa Caraga kay grabe man jud ang implementation sa Caraga sa Kalahi Seeds nga program. Kung maingon gani kag Bombo Kevin og Kalahi Seeds nga mga projects, mo sustainable jud kini. Imagine na Bombo Kevin, kanusa pa ko ni nagkalahi Seeds 2015 pa. And then hantud karon ang mga projects namo at naagihapon sa Bombo Kevin, wala siya na wash out, wala siya na natipak, unsa pa nang mga ginabuhat karon makita nimo sa social media nga ang mga flood control projects mo lagi gibulitan na lang og kuan nagipapilitan na lang ang ilang kuan kay para kunuhay pag-inspect sa mga kay nakita na magud karon sa katawhan, no? So ingon ana sa Bombo Kevin ang CDD as a framework in implementation of community-based projects proven and tested na jud. Pwede jud na ninyo lantawon sa kuan. I encourage our viewers and listeners nga tanaw na to ang mga CDD nga mga projects sa inyong communities katong mga pang-implement sa kalahi kay makakita jud mo nga modunar jud ang kanisa ng mga projects over kani mga projects nga ginabuhat sa atong mga contractors. Oh. Kinahanglan ba gid pa nga mopasar pa ta og balaod? Or pwede man siguro sundugon nila diretso ang plastada sa kuan? Unsa gipagpadagan kay kung tinud-anay lang, di ba? Kung sa barangay, inana man. Kung unsay kinahanglan sa purok, maoy ilahang unsay tawag gani budgetan. Mo ipasok nila sa ilang unsay tawag na karon barangay development plan, mo dapat amo sulod diha. Even siguro pasaka na dayon sa national nga level, sir. I think ang status mo gud karon Bombo Kevin sa
sa CDD mga model and gina-follow karon sa Kalahi Seeds kay project-based man gud siya. Yeah. So pag pondohan siya kibali sa Congress o pondohan siya sa atong gobyerno, naay pondo ang DSWD to implement CDD projects diri sa mga committees na identified nila. So kung naay pondo kay kung pondohan lagi no, kung naay pondo, naay projects. So kung naay project, naay trabaho ang ato ang mga employees sa DSWD sa Kalahi Seeds nga project. And kung naani siya bumbuka pa ma-steer ang ginatawag nato nga citizens participation mismo sa mga communities. So nganong kinahanglan ta nga mopasa og balaod sa kaning CDD bill because we need Bombo Kevin nga ma-institutionalize siya, mahimo siyang regular program sa DSWD para padayon ang participation sa atong katawhan, padayon ang mga employees sa DSWD nga na-employ aning Kalahi Seeds nga program Bombo Kevin. So imagine na kung ang 4-piece, mura na siyang 4-piece Bombo Kevin. Ang 4-piece regular program ni siya sa DSWD. Ang pasabot ani dili siya project based. So mandated ang government nga pondohan kini kay regular program man ni siya Bombo Kevin na may balaod nga nag-ingon nga ang gobyerno pondohan ni siya dapat kay regular program ni siya. So ang mga employees po ani Bombo Kevin na sila plantilla or na sila item kay regular program man kini. Dili na siya pwede walaon nga program or dili siya pwede i-defund nga program kay kini naibalaod nga nag-institutionalize ani. Mao po damong gusto Bombo Kevin ang pinaka end goal sa among panawagan sa atong gobyerno nga ma-institutionalize ang CDD as a national framework for implementing community-driven projects sa atong mga communities para Bombo Kevin padayon ang pagbuhat sa mga projects sa katawhan nga mosustinar gilantaw og inubanan sa katawhan nga daghan magud kay Bombo Kevin, daghan kayong mata ang maglantaw sa implementation sa project sa CDD mo nang wa joy masayang Bombo Kevin maskin piso kay kanang tibuok community ang naglantaw sa implementation, sila tanan ang nag-examine sa implementation mo nang lisod kaayo ka makakurap kung ang imuhang gamit Bombo Kevin kay ang CDD framework. Oh. Ang ako lang ini kini nga statement will it go mo padung ba ni dito sa Senado, ipadung ba ni sa Malacañang, padung ba ni sa Kongreso. Kini inyong statement wherein naaman diha ang inyo pod nga mga sugyot, inyong mga suggestions o inyong mga nakita nga unsay kaayong hatod nini. Yes, Bombo Kevin. As of the moment, we are now contacting some senators who are already expressing concerns and naapod sila kanang plano nga mo-sponsor sa bill. Particularly, there are senators nga na-mention ako kaganina, Senator Tulfo, Senator Win Gatchalian, and some other senators who might be or who are willing to sponsors. We are also contacting some congressmen as well nga posible nga mo-sponsor ani nga bill kay para ma-realize jud ang CDD bill. Also Bombo Kevin, kanang daghan kayong salamat sa opportunity no nga madunggan kita. I hope nga dili nato sa akong mga kaubanan sa academe, akong mga kaubanan pod nga development workers, no mga CD workers out there, padayon kita sa pag-campaign sa CDD bill kay mo kini ang isa sa nakita namo Bombo Kevin nga solusyon sa citizens participation o ang corruption nga nagahitabo mismo sa atong tugkaran Bombo Kevin. Please expect nga mag-continue ang among effort to push for the support for the CDD bill. How about ang ako lang ba? Doon naman tayo mga senator nga gikan sa Mindanao nga murag wala man ni na-apil. Murag wala man ni sa apil sa atong mga napilian. Posibleng mo bitbit sa tingog sa dili naman gudi para sa Mindanao, para magudi sa katibuk ang nasod. Yes. Although nakasabot ta, posible Yes. na. Pero wa ba dire? Wa ba yung mga congressman, kadaghang congressman gikan dire sa atos Mindanao. Unsa man? Naabombo Kevin na Okay. mga congressmen ug napud tay ginastorya karon ng mga senators but wala pa mo sila nag-express, wala pa kanang Okay. black and white ba nga statement nga they will be sponsoring the CDD bill. I cannot name them yet. Yeah.
Pero there are also senators coming from Mindanao nga naa po contractors ang ilang mga businesses. So basin og basin og di sila ganahan po Bombo Kevin kay mo lagi maapektado ilahang panginabuhi. Sige, gawas na lamang. Basin ako wala na pangutana sa imo, Sir Ruel. Sir, nga gusto nimo ipabot. Yes, una sa tanan, akong giawhag ang katawhan no nga suportahan nato ang CDD bill, ang Community Driven Development Bill. Ginaawhag na ako ang atong mga city workers, ang mga community development practitioners and graduates to support this cause because it will not just secure your employment but also secure the participation of people in the light of developments as co-architects of their own development. I also would like to make a panawagan sa atong mga congressmen and senators to really support this cause because it will really help the Filipino people. It will help us. It will help the next generation. And akong last nga sagyot mo Kevin, daghan kayong salamat sa support sa suporta no at makanunayon kaayo. Daghang salamat kaayo sa opportunity nga maka-speak o makapahayag sa amo ang gibati sa kami sa AMCDS. Sige, Sir Ruel Saison, sir. Again, sir, salamat kayo og for sure dili lang kini nga karon nga panahon amo kaga makauban og masayran og madungog ang inyong mga tingog kalabot po nini mga nag-una nga mga issue sa pagkaron sa atuag nasud. So again, Sir Ruel Saison, salamat kay sir og madyaw nga dum mayong gabi kanimo sir og sa mga kabumbo nagapaminaw karon o imong mga kuani mga kaubanan nagapaminaw og nagatan-aw karon sa ato ang tulumanon ning mga orasa. Yes, mo Kevin. Salamat. Si Mr. Ruel Saison, mga kabombo, presidente sa Association of Mindanao Community Development Schools. Muna giingon lagi mga kabombo, muna nakapait sa itong gobyerno nga imubitaw mga kabombo hatagan o kinibag maayo ga mga sugyot nga gikan gyud sa kana bang grassroots, kana mo yung gikan sa katawhan mismo. Muna giingon mga kabombo nga okay man community driven development bill. Pasabot mga kabombo, dunay pagpalig-on sa ato ang komunidad. So, ang benepisyo, maghatag og gahom sa komunidad, nga maoy magbuot, magdesisyon sa kaugalingong proyekto. Pinaagi niini ang mga proyekto mahimong angay sa mga panginahanglanon. Di kay but nga nimo ingon niini nga proyekto, dili mao ang gusto sa mga katawhan. Muna, kung mao po iglang gusto niya mo inyong gipatuman aring diri dapita, madasig ang tao sa pag-apil, maningkamot, tungod kay, mo manggin naghukom kung unsa ang angayang buhaton. Now, iyon pa mga kabombo, mas transparent o bahimong responsable ang gobyerno. Thinking, kanang ginaistorya nga ghost project, na kung ang tao manggod, ang nagsugyot ana, nagsuggest ni ana, nga gusto na mo ng mga flood control projects sa dihan dapita, mo ibutang, magsige tagpangita, sige tagpangita, sige tagpakisayod. Kung asa naman ang tao na nga flood control project nga ato ang butuhan baka atong gusto nga itukod diring dapita. So, lisod kaayo nga mahimo siyang ghost project or lisod kaayo nga dili husto ang paggamit sa pundo kung ang tanan tao nahibaw dili kay naday kuan diya. Walay may kabawaan na, nga na ituko di ana dihang dapita. Because, ang tungod kay, ang tao, wala man nahimong apil sa pagdesisyon sa multi-billion peso project. So, ang komunidad magtutok sa proyekto. Tanawon kung doon na by mismanagement. So, ingon ni ana, unta na, inana, mago dapat yung mga hilas ba ning usay, mga congressman niya, kuhan, usay tawag na, akong girepresentaran ang tingog sa mga katauhan sa ako ang distrito. Di ba mabagag mga naong akong girepresentaran ang tingog sa amo ang distrito nga kami mo kuan ingon ni ani. O niya paghuman na pagtingkuan na plastar na sa mga proyekto amo lagi to giingon nga ingon dili ako nag-ingon nga mahimo silang Koreano.
Ha? Unsa daw nga mahimong Koreano? Magkano ako riyan? Oh. Pila na. Magkano ako riyan? Na mahimong Koreano lagi? Ang ato ang mga magwawalaon kung pilay ila diha mapadung. Pero kung ang tao mga kabombo ang nagbuot sa